Hey guys, magandang gabi po sa ating lahat. This is DMC Trend and welcome po sa evening grind update natin ngayong gabi. Alright, so shoutout sa nag-share nito sa atin si Sir Junner Mendoza. Shoutout sa Sir and salamat sa pag-share mo nito sa akin. At sa iba nating mga katropa na walang sawang nagsisend sa messenger natin ng mga sisilipin. Alright, so mapapansin nyo yung Twitter natin, tatlo na yung lumulutang-lutang dito. Nagsimula tayo kay XPET Extension, sinundan ni Cyan Extension. May pangatlo na guys. Nakakatawa. Sabi ko nga kay Sir, ito, yung usapan natin ni Sir Junner, sabi ko, sabi ko rito, putik padami na ng padami ang ganyan na mukhang uubusin nila ang puhunan natin kaka-Twitter, sabi ko. So, hindi naman lingid sa inyong kaalaman kung ano yung pinagagawa natin sa XPET.tech, sa Xcyan.tech. At ito ngayon yung bago, itong Xkingdom naman. Ayan. So, paano install? Same lang din kay XPET, same lang din kay Xcyan.tech. Punta kayo sa inyong Chrome extension. Okay? And then, manage extension sa inyong mga mobile. Ganun din. Kapag mag-i-install kayo ng inyong mga extensions na mga tech.tech.tech project na yan under sa Twitter, punta lang kayo sa Chrome Web Store and then hanapin nyo ito. Ito na yung pangatlo nating tech project kay Twitter eh. Pero silipin natin, at least gawin nating reference. Gawin nating reference tong project na to. Tignan natin kung may red flags ba. Kasi hindi naman lahat ng .tech project sa Twitter medyo papaldo or magtutudamon katulad ni XPET. At saka ito nga yung potential ni Xcyan. So alam nyo naman guys, naggagayahan ang mga developers, especially naghahanap ng mga paraan yung mga yan para maakit ang mga crypto enthusiasts. At bagong-bago ngayon ang usong-usong mga trending ang mga .tech projects sa Twitter extensions. Okay, sa Chrome extensions natin. Anyway, too much ado. Masyado na akong maraming sinabi. Ito yung extension na hahanapin nyo guys. Xkingdom.tech. Ito, Xkingdom.tech. Ito siya. Install nyo na lang sa inyong mga Chrome browser. Pagka naka-Android po kayo, Kiwi browser ang inyong gagamitin. Install nyo po yung mga extension na yan. Pagkatapos nyo pong ma-install, punta po kayo sa inyong Twitter. Ayan, Twitter. Ayan. Ngayon, meron ng palutang-lutang dyan na bilog itong si Xkingdom. Ngayon, hihingan po kayo ng code. Ayan, pa-input na lang po yung code natin guys. Okay? Yung code dito. Pero ito yung itsura guys ng farming nila. Maganda rin yung graphic interface nila. Isa sa tinitignan natin, ang project kailangan, pagka tinap nyo po yung home or yung profile ng project guys, tignan nyo kung ilan pa lang yung post. Nasa 99 post pa lang. Tapos, dito sa taas, kadalasan pinopost dyan yung contract address ng project. Ito, dito. So si Xkingdom, wala siyang pinost dito na na contract address ng project nila. So mano-mano nating hinahanap naman natin sa CoinGecko at saka sa RBScan. Kadalasan doon niyo po makikita. Sa Arbitrum Scan kasi malalaman niyo kung ilan ang supply ng token, ano yung mga holder, ilan na ang holder, ilan na yung transactions na nangyari sa project. And then, dun nyo makikita kung meron ding liquidity pool. Actually, sa CoinGecko pa lang, matitrace nyo na kung may liquidity pool yan eh. Okay, so, tagal mag-load. Anyway, so hinanap natin, binigyan naman ng katropa natin yung contract address. Sa totoo lang guys, ito yung unang-una nyong hahanapin pag pumapasok kayo ng mga project. Yung contract address, marami kayong malalaman sa contract address pa lang na yan. So, kopyahin natin. Unahin natin sa CoinGecko guys. Bakit CoinGecko? Arbitrum yung network. Ang CoinGecko kasi nire-reflect niya ang kahit na anong network activity, ang kahit anong cryptocurrency project or blockchain network na mga bago or mga luma. At isa si CoinGecko sa pinaka-credible na source pagdating sa mga lalo na yung Gecko terminal nila. Malaki po ang tulong nun, lalo na pag tinitignan nyo yung mga kabubukas na mga liquidity pool. Malalaman nyo kung anong mga liquidity provider ang may pinakamataas. Kasi for example, halimbawa kung ang liquidity provider is SushiSwap, PancakeSwap, Uniswap, makikita nyo po doon. So, post po natin, paste natin yung contract address, tignan natin. Boom! So, under pa lang siya sa Xking pair ng Xking WETH. Tapos ang liquidity niya, $2 lang guys. Paano ba yan?
So, sino naman ang papasok pag nakita niya ang liquidity mo ay sobrang baba? Ano ba yung liquidity na yan? Yan yung parang insurance na mga mag-i-invest. Kapalit ng kanilang token na in-invest. Maipapalit ko ba yung token na kikitain ko dito? Kung sobrang baba ng liquidity, magkakaroon ng low liquidity insufficient problem yan. Pag ipapalit mo siya or kahit magti-trade ka sa mga let's say for example, kakapasok lang, rug pull ka agad. Hindi naman. Rug pull na kadalasan kasi yung term natin. Pero yung verde tapos bigla na lang bumuhit ng pula. Ayan na siya agad, guys. Kapag bago ng project. So far, ito yung binabato na project, 0.01. Pero meron ng ano rito. Nangyayaring low liquidity. This pool has very low liquidity and prices may differ drastically. Okay? So what is liquidity? Ito siya sa CoinGecko. Liquidity is a measure of resources sufficiency as it concerns a cryptocurrency market or a conditional or a custodial institution for tradable asset. It translates to investors' freedom to make trades in any direction without significant slippage. For custodial institutions, it is the ability to satisfy withdrawal requests without significant delays or friction. A sufficient liquid market or institution should be able to sustain this in a harsh market conditions. Pinag-uusapan kasi natin dito, guys, is yung volatility ng demand at supply ng token. Okay? Pag nakita nyo na sobrang baba ng liquidity ng isang asset, wag muna kayong papasok. Hintayin yung lumaki. Somehow, kahit naman papaano. Tulad ng ginawa natin sa Exayan, pumasok tayo sa kaki-create na liquidity pool ng sa X token sa BNB. Wala pang 48 hours, alang yan, naubos yung liquidity pool, nag-zero. Naingot yung ininvest natin doon. Hindi ko na pinost yun sa channel natin. Baka pagtawanan ako ng mga katropa natin. Actually, guys, bumili ako, guys. Nung kaki-create yung liquidity pool ng Exayan sa SAIX sa BNB pair, SAIX BNB pair sa BEP20, bumili ako. Ang laki ng binili ko doon, guys. Kano 50 million yata. Pag-check ko kinaumagahan, wala na yung liquidity pool, zero na. May nag-dump. Ganon ka critical yung liquidity, lalo na sa .tech ng mga Twitter. I-check nyo yan. Contract address, tignan nyo, tapos i-check nyo. Okay, tignan natin sa ArbScan. Tignan natin kung ilan ang total token supply ng project na yan. Guys, itong mga pinag-uusapan natin ngayon is mga reference guide ninyo, lalo na papatrending itong mga .tech Twitter project na yan. So, ano yung mga simpleng mga paraan para makita nyo kung safe bang pasukin yung project. Okay? Subukan natin dito. Paste natin yung transaction. Yung contract address. xkingdom.tech. Ito yung token niya, xking. Meron siyang 837 pa lang yung transaction yan, guys. ARC token transaction. Ito pala. Tap natin yan. xkingdom token, xking. Sa token trapper, guys. So, 752 holders pero mayroon ng transfer na 11,996 so far. Anong ibig sabihin yan? Mas maliit yung holder kaysa sa transfer. Possible, guys, na itong mga holder na to paulit-ulit lang na bumili. Nagkaroon ng transactions. Kaya yung transfer mas malaki kaysa doon sa holders niya. Okay, kadalasan kapag maganda ang statistic ng transaction sa isang token, hindi nagkakalayo ang transfer at holders. Or magkaroon man ng fluctuation, konti lang yung variation niyan. Sa kaso ni X token, yung 752 holders, mukhang halos 50 to 70% ng holder nito umulit bumili. Okay? Hindi mga new addresses kasi itong transfer ng 11,896 eh. Tapos 3 billion ang total supply niya, napakalaki niyan. Pero kahit malaki yan, kung sobrang mura naman, madali lang maubos yan. Price, fully diluted market, 0. Okay, ito siya. Calculated by multiplying the token's total supply on Arbitrum 1 with the current market price per token. Wala pa siyang fully diluted market cap. Okay, 11,896 transaction. Ito yung mga quantity ng mga... Tapos tignan nyo din, guys, yung frequency ng transaction. Mukhang maganda rin. Kasi minute ang pagitan eh. Kung wala sanang sumusuporta sa project, ang interval ng transfer nasa 30 minutes ago, 1 hour ago, or 2 days ago, doon nyo makikita na matumal. Sa kaso ni Xking, mukhang maraming supporter din. Which is, tinignan natin tong Twitter, meron na silang follower na, nasaan na ba yun? Ito, check natin. Nasa 5,000 yata eh.
Ito, 5,914 followers. Malaki-laki na rin yan. Asan na ba yung isa pa natin? At kadalasan dito, tinitignan natin dito yung record. Wala ding Discord eh. Tignan nyo guys. Pansinin ninyo. May naghahanap ng Discord dito eh. Wala pa yata. Okay, bigyan natin ng benefits of the doubt. Siguro dahil kabago-bago lang. Bago ba siya? Tignan natin. Ang kanyang domain URL is xkingdom.tech. Tignan natin sa domain age checker gaano na katagal itong ilang buwan na ba yung project na to. Bakit si expect.tech, bakit si excian.tech, bago din pero matitindi yung mga nila, matitindi yung mga grounds at mga backup ng marketing nila, pati yung mga partners nila, pati yung liquidity pool at mga liquidity provider ang lalaki kaagad. Check natin guys, mag-domain age checker tayo, isang simpleng paraan ng pag-check kung gaano nakatagal yung domain URL ng isang blockchain project. Okay, isa lang ito guys sa mga basic na i-check nyo pagka nag-aaral kayo or nagsisimula kayo sa mga project, wala kayong idea kung safe siya. Kasi minsan pwede kayong ma-hype sa Twitter eh, pwede kayong ma-hype sa mga post ng mga friends nyo, or pwede kayong i-hype ng katropa nyo, kakilala nyo, oy magtutudamon ito katulad ni Expert. Pasok ka na habang bago. Pumasok ka, naglatag ka ng 10,000 kasi namurahan ka sa token. Hindi mo inalam kung may liquidity pool ba yung project. Hindi mo inalam kung sino yung developer. Meron ba silang outlets at mga medium para ipasa ang impormasyon, mga news or updates dun sa project like Discord man lang, Telegram man lang, diba? So ito, tignan natin guys. Xkingdom. Kahit yung app.xkingdom.tech, pwede yung subukan din yun. Kasi yun yung DApp nila eh. Yung DApp na ginagamit. Xkingdom.tech. Ito, check natin. Check domain age. Ilang buwan na ba to? Nakakatakot pumasok ngayon kasi hinahype lalo na ang success rate ng mga nauna. Kasi parang Axie Infinity lang yan guys eh. May inggit yung ibang mga web developer ang tendency na magsisipaggayahan ng mga project. Di nyo alam kung magre-rug pull yung project. Reputable ba kung sino yung mga founder ng project. So far guys, xkingdom.tech bago guys. 0 years, 0 month, 24 days. Wala pang isang buwan. So, pwede ba nating bigyan ng benefits of the doubt ng project na to? Yes, kasi bago nga. Natural lang siguro. Hindi naman kasi basta-basta ang pagde-develop ng mga projects, especially kapag ganitong mga blockchain projects. It takes time at least to develop at para magkaroon ng significance yung transparency nila, kahit yung mga sinasabing securities. Pero somehow, bago sana nila i-market, siguraduhin nila na pulido na yung nila. Lalo na yung liquidity pool, may nailagay na sila. Or somehow, meron na silang mga contact sa Discord, meron ng ganun dapat. Pag mag-convert ka kasi sa nila, dito, sa DApp nila, sa xkingdom.tech sa conversion. Okay, ang Xcoin na 1,900, same lang din sa Xking, which is ito yung magagamit ninyo. $19 guys. Mura pa. Wala pang $20. Kulang-kulang 1,000 guys. Hindi, mahigit 1,000 na pala. Ito yung presyohan ng kanilang mga heroes. Pakita ko lang guys. Ito, sa store nila, 1,900 Xking, which is, ang conversion niya is $19. Sa Xcoin, bibili ka ng X. Ngayon, pag gusto mong bumili, pondohan mo lang din. Same lang din kung paano yung pagpondo nyo sa Expect at Xcian. Punta kayo dito sa inyong wallet. Pag na-install nyo na kasi yung extension ni Xkingdom, meron na kayong wallet. Ito yun. Papakita ito. And then dito yung deposit. ETH. Deposit lang kayo ng ETH. Tapos pag may ETH na ho kayo, punta lang kayo sa convert. Ayan. Or dito sa borrow. Ayan. Pupunta kayo dito. Para ding expect guys. Magbabaro ka din. Maganda rin sana itong mga project. Halos nagagaya-gayahan na lang din sila. Pero it's a good thing, timing na naipakita natin to as a reference. Kasi kung wala tayong maipapakitang reference, hindi magkakaroon ng idea yung mga katropa natin kung ano yung mga iiwasan sa project, ano yung mga dapat i-check sa mga tech project sa Twitter. Especially naha-hype ngayon talaga. At nagtudamon si Expect, di ba? Unang project na Expect tech project ng under sa Twitter integration. Mga social fi na nagtudamon yung token nila, umabot ng 89 pesos. Tapos sinundan ng Xcian, okay din, maganda rin yung integration.
pumasok yung integration ni Uniswap sa loob mismo ng platform. Doon ka pwedeng mag-convert. At hindi rin si X. Tapos si Exayan naman nagkaroon ng listing sa MEXC. Doon niya kinuha. Tapos meron sa OKX, meron din. Magkaroon ng trading pangyayari doon. Assessment yung nangyari sa MEXC. Pag sinabi kasing listing assessment, hindi hindi official listing 'yon. Assessment zone ang tawag doon. Kumbaga, i-observe ko ano yung magiging galawan, ano yung magiging flow ng trading nung token na nilist nila. Pwedeng i-delist din lang yon, depende kung ano yung decision ng MEXC or ano yung decision ng mga developer. Pwede nilang i-suspend yun. Which is yung nangyari sa Exayan, sinuspend nila Biglang umabot ng kasi pinanood natin yung pag-angat ng token. Walang planong bumaba umakyat ng umakyat. Hindi na siya pumapantay sa presyo ng mga liquidity pool doon sa MEXC. Umabot siya ng 0.01. Pangalawang 0.02, 2 zeros na lang, isang zero na lang, magzi-0.1 na siya which is sinuspend. Nagkakagulo na sila sa presyohan, biglang umangat. So, anyway, nakwentuhan ko lang ho kayo. Sa ibang mga video regarding sa .tech project sa Twitter, pwede niyong hanapin po sa channel natin, DMC Trends. Yung dalawang project na pinasok natin, which is yung Expet.tech tsaka yung Exayan.tech. Panoorin nyo na lang din. Nandun na ho yung mga playlist natin, paano gawin, paano ang pag-top up, paano nilalaro, paano kumikita, paano kino-convert yung kita, paano wini-withdraw. Andun na rin po lahat. Alright, so since si xkingdom.tech guys ay isang project na maihahalimbawa natin na medyo, I would say, bago pa lang, bigyan natin ng benefits of the doubt. Pero napaka-risky guys, medyo risky. Okay, una yung titignan palagi, ito, maganda rin naman, parang lang din. Tapos, same lang din guys, kapag nasa Twitter ka, mag-claim ka lang din dito guys ng mga task, mga quest. Ito, merong quest din. Same lang din sa quest ng Expet at Exayan. Merong daily quest. Ayan. Tapos, i-unlock mo yan, ipopost mo, i-retweet mo, or magko-comment ka, or magre-reply ka, may makukuha kang reward. Something like that. And parehas lang din sa Expet at Exayan. Kailangan mong i-level yung mga heroes or yung mga pets mo ng at least level 5 higher para magkaroon ng farming. Okay, kadalasan sa mga .tech project ng Twitter, ganun ang diskarte. Sa level 1, wala kang mapapala. Kailangan at least level 5 to level 6 para magkaroon ng farming. Ayan, ganun yung diskartehan sa mga project na ganyan. Okay, so yun lang po. Sana may natutunan tayo sa mga episode natin, especially yung episode natin ngayong gabi, especially si X Kingdom Social-Fi. Under pa rin siya ng Arbitrum, no? Malakas ang Arbitrum project dahil sa integration ng Twitter. Ang inaalala lang natin guys, isa ito sa inaalala natin. Hindi kaya dumating ang panahon guys na sa sobrang dami ng project na .tech dito sa Twitter, mga social-fi dito sa Twitter, baka ma-block yung mga accounts natin. Kasi pangatlo pa lang to guys. Pangatlo pa lang yan. Paano pag maging 10 yan? Dire-diretsong 10 na yung magpo-float dyan na project. Tapos marami ng pakalat-kalat na pet at heroes dito sa Twitter natin. Ayan, katulad yan. 3 na yung... Dati isang aso lang yung pakalat-kalat dito sa Twitter ko Nag-harvest lang ako ng mga reward. Noon, isa lang. Ngayon, na-hype tayo doon sa Exayan. Pumasok ulit tayo. Dragon Ball Z inspired. Ayun, nakakuha tayo ng isang hero. Patalon-talon na kasama yung dog natin. Ngayon, pumasok tayo sa X Kingdom. May isa ng farmer dito. 3 na tong patambay-tambay dito sa Twitter natin. Dati isa lang. Iniisip ko pag umabot ng 5 yan, 10. Magrarambulan na sila dyan, guys. Pero ang sarap ding tignan, no? Pag binuksan mo yung Twitter mo, may ganito. May kakalat-kalat na mga heroes, may pet, ayan, may farmer, di ba? Mamaya, dragon na yung nandyan, guys. Umaapoy ng dragon. Ayan, o kaya mamaya, mga artista na yung mga nandyan. Depende kung saan dadalhin ng social-fi, ng Arbitrum network tong mga project. Alright guys, so yun po yung ating evening grind episode. Muli, this is DMC Trend. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating episode ngayong gabi. Thank you for watching. Magandang gabi po sa ating lahat.